Magandang gabi mga ka-thyroid. Welcome back ulit sa aking channel. Ngayon, pag-usapan naman natin, Sir, paano ba yung tamang management or ano ba yung ginagawa kong management para sa aking hypothyroidism? Kasi aminin mo natin sa hindi, lifetime na to itong condition na to, no? So tara, discuss natin. So, as a hypothyroid patient no ng 3 taon, well, hindi rin naman ganon kadali, no? Kasi andyan pa rin talaga yung mag-a-adjust ka. Tulad ngayon, medyo antukin, medyo nilalamig or madaling ginawin. Kumbaga ganon, hindi nakagaya ng dati, no? Pero syempre, tuloy pa rin ang buhay. Hindi naman po pwedeng ihinto mo ng dahil lang doon. Ngayon, sa akin talaga, ang number one ko talaga ditong ginagawa or part ng management, yung pagpapa-check up kay doc. Okay? Kailangan makita ni doc. Pag sabi ni doc na every 3 months, kailangan mong bumalik. Or every 6 months, kailangan mong bumalik. Babalik po tayo. Kasi crucial po ang ating condition. No? Kailangan talaga yan. Ngayon, maliban doon, no, andyan pa rin yung kakain talaga tayo ng mga healthy. Hindi dahil sa ano tayo ayaw nating kumain ng alam mo na ng bawal, pero syempre kasi yun yung kailangan. Pwede naman kagaya ng mga pagkaing Pinoy. Pwede pa rin naman yan. Wala namang sinabing wag mong kainin. Pero dapat portion of everything. Kung dati umuubos ka ng 4 na kanin, 3 kanin, ngayong hypo na tayo, talagang bawas na. At least mga nasa kalahating kanin ka na lang every meal. Okay, ganun na lang. No? Tapos yung kakainin mo, syempre, marami dyan ang fiber, ang protina, mga ganyan. Hindi yung ulam mo ngayon, sisig. Mamayang gabi, crispy pata. Hindi naman po pwede yung ganun. No? Dapat balanse. May gulay, may prutas ka. Okay? So, ganun lang din naman yung ginagawa ko. So, ano pa ba? Ano pa ba po pwede nating idagdag sa management para sa ating hypothyroidism? So, sa akin ngayon, no, mula nung December, bago matapos yung 2025, nag-enroll ako sa gym. So, nakakaano pala, no? Nakaka-addict pala. Kasi pumupunta ako sa gym ng 3 hanggang 5 beses sa loob ng 1 linggo. So, ang sarap pag-gym kasi marami kang nakikitang mga tao, talagang puspusan yung pag-eehersisyo. Tapos, iba't ibang machine, makikita mo na para sa ganito pala to, nakakatulong pala yan sa ganito, sa ganyan, sa hita mo, sa shoulder, sa back mo, no? So, may mga ganon. So, napaka-importante ng exercise sa ating may mga hypothyroid. Well, kung ayaw mo namang mag-gym, may mga taong ganyan ayaw pumunta ng gym. Yung iba, mas gusto yung walking. Well, malaking bagay ang walking, yung running, cycling, swimming, malaking bagay yan, no? Ang importante naman kasi dito, guys, may tinatawag tayong regular exercise. Hindi lang basta kung kailan mo naisip mag-exercise, mali yun. Ang maganda talaga, regular. Pag sabi mong regular, naka-schedule or nasa routine mo or lagi mong ginagawa. Kagaya ng 3 hanggang 4 na beses sa pag-exercise sa loob ng 1 linggo, yun, the best yun, 'di ba? Sa exercise din, guys, napaka-importante rin dito nung nung paglalaan mo ng panahon. Kung anong oras mo siya gagawin, napaka-importante niyan. Hindi yung nagmamadali ka, hindi yung parang sige na nga exercise, so hihilahin ko to, okay na. Hindi ganun. Kailangan dito nararamdaman mo din yung effect ng exercise sa'yo. Halimbawa, nagbuhat ka ng shoulder program o kaya nag-jogging ka. Baka naman nag-jogging ka nga, tatakbo ka. Mamaya lalakad ka, magte-text ka, uupo. So, 'di ba? So, anong sense ng pag-exercise or pag-jogging mo, no? So, dapat dito talaga na-appreciate mo, nararamdaman ng katawan mo kung ano yung exercise na ginagawa mo. Tapos dito, ang maganda rin, syempre, nakakatanggal siya ng stress, no? Nakakabawas
nakaka alam mo 'yun, nakakahinga ka rito ng maayos or nade-decompress ka, okey? No, so hindi lang sa pagkain, well napakalaking portion pa rin ng pagkain talaga para sa healthy, lifestyle. Pero siyempre kailangan din dito ng ehersisyo, okey? Kung meron kang nutrition at saka meron kang exercise, kailangan kasali din dito ang pahinga o yung tinatawag na rest. Napaka-importante niyan, yung pagre-rest, pagre-recover. Bakit? Okay? Kasi yung pagre-rest, nakakatulong yan para magkaroon tayo ng clear mind, ng focus, ano pa, para yung mga brain fog na yan, matanggal. Kailangan natin yan. Makapag-isip ka ng tama, makapag-desisyon ka ng tama, kasama yan, kasama ang rest. Yung katawan natin makarecover, yung mga muscle natin magkaroon ng repair. O, 'di ba? Napaka-importante niyan. Hindi yung nag-exercise ka nga, magpupuyat ka naman sa gabi. O, 'di ba? So, wala rin. 'Di ba? So, anong mangyayari? Tataas lang yung cortisol level mo, yung stress mo. O, 'di ba? So, parang dinoble mo yung pagod mo. Baka nga triple pa. So, napaka-importante niyan. Kung tatanungin niyo ako, "Sir, nagnanap ka ba sa tanghali?" Ang answer ko, yes, minsan nagnanap ako. Halimbawa, ngayong Sabado, no? Wala namang gagawin. Tapos na yung gawaing bahay, mga 1:00, 2:00, magnanap ako kahit 1 oras. So, malaking bagay yun, no? Kumbaga yung concentration mo, nai-improve. Okay? Kasi meron kang nap. 'Di ba? Meron kang time to rest kahit maiksi lang. Tapos sa gabi, syempre, matutulog ka 8 hours. Ngayon, sa atin medyo may mga umiidad-edad na 7 to 8 hours. Enough na yun. Okay? So, kung sasabihin nyo, yung rest ko, dapat ganito lang kasi kailangan ko sipagang mag-exercise. Paano ka makakapag-perform sa exercise mo o sa trabaho mo kung wala kang kumpletong pahinga? 'Di ba? So, make sense. So, ang mangyayari talaga doon, medyo bababa ang performance mo kung wala kang proper recovery or wala kang tamang tulog. Alright? Siyempre, pinakalas dito, kahit sabihin naman nating okay tayo, healthy tayo, wala tayong nararamdaman o controlled ang ating condition, huwag naman tayong makakalimot kay Lord. O magpasalamat tayo, no? Magsimba tayo, humingi tayo ng gabay, humingi tayo ng tawad, no? So, kasama 'yun. Kasama 'yun sa buhay natin. Kahit ano pang religion natin, no? Huwag tayong makakalimot. Kasi alam naman natin na hindi tayo pinababayaan ni Lord. 'Di ba? Sabi ko nga sa inyo, papunta pa lang tayo dun sa challenge or sa battle natin, ang Lord na ando na. Inayos na niya yung mga dadaanan natin. Okay? So, huwag tayong makakalimot sa Panginoon, no? Pagdasal tayo bago matulog, pagkagising, maging grateful, maging thankful tayo, malaki, maliit man ang dumarating sa ating biyaya. Okay? So, paano? Thank you for watching, guys, and God bless everyone. So, alam ko Valentine's Day ngayon. Enjoy your your date. Okay? So, see you and mabuhay po.